Huwebes sa inyong lahat. Dahil Huwebes, ito naman po ang ating Spokes Hour. Kahapon po nag-Spokes Hour tayo kasi nga po hindi tayo nakapag-Spokes Hour nung linggo kasi tayo po ay nasa Tagum kung saan halos 200,000 people na nagtipon-tipon sa Maisog Rally. Ngayon po, ang balitang-balita dito sa ating bayan ay yung halos 14 billion na huli ng shabu. Abay, ako'y na-impress nung narinig ko yung balitang yon. Hanggang narinig ko na naman kay Maharlika, luma daw ng mga droga yon. Hindi na raw po pwedeng ibenta. Tapos syempre, marami siyang tanong na bakit kaya napakamahal na droga, wala man lang kahit anong mga security backup at saka bakit dumaan pa ng checkpoint. Well, yan naman po ay isang-ayon sa mga sources ni Maharlika. Pero dahil wala naman akong personal na kaalaman dyan at wala rin akong source, inuulit ko lang. Manood na lang kayo ng Boljakera channel kung gusto ninyo yung sinasabi ni Maharlika na mukhang stage daw. Hindi ko naman po alam kung totoo yan. Pero yun nga po, puntahan nyo na lang si Boljakera channel. No? Pero ngayon, ang nais ko pong pag-usapan, una, nagsalita na si Presidente Duterte. Sinabi niya na meron talagang kasunduan na status quo sa panig ng Pilipinas at ang China na yan din naman po yung aking sinasabi. Pero ang sabi ni Presidente, wala siyang kahit anong pinimigay na teritoryo sa China. At ako naman po ay sasang-ayunan ko yon at ako itatayo bilang testigo na wala talagang teritoryong nawala sa Pilipinas. Ang sinasabi lang nila, pumayag daw si Presidente na wag i-repair ang Sierra Madre. Sa akin naman, nung ako'y nagpapa-interview tungkol sa isyong to, ang sabi ko lang, nung nagkaroon ng kaisa-isahan ata, dahil konti lang naman yung incident ng water cannon incident ng panahon ni Duterte, yan nga yung dahilan. Dahil ang mga Chino ay nagrereklamo na nagpapadala raw ng mga repair materials. Pero wala naman ako sinabi na pumayag doon ang ating Presidente Duterte. Ang sabi lang niya, siguraduhin ninyo na wala akong sundalong mamamatay dyan. Dahil pag minamatay na sundalo dyan, ibang usapin na yan. So, ang alam ko lang, talaga namang dahil bulok na yung Sierra Madre, kung kinakailangan at repair at hindi na i-repair, baka lumubog na yan. Ibig sabihin, baka diniskartehan ng administration ni dating Pangulong Duterte yung pagre-repair ng barko. Kasi ayaw nga ng China, siyempre, kung gagawin mo yung ayaw ng China, palagi kang bobombahin. So, ang sa tingin ko, kung talagang nagkaroon ng repair dyan at imposibleng wala naman, dahil otherwise lumubog na yan, diskarte. At yan ang kulang sa administrasyon nito. Dahil ang duda ko nga, sinasadya nila, pinangangalandakan nila yung delivery para hintuin sila ng China nang sa ganon, makaiyak sila na parang spoiled brat doon kay Uncle Sam na hindi naman tumutulong. Diba? Hanggang ngayon, ang lengguwahe po ni Uncle Sam, freedom of navigation, hindi niya sinasang-ayunan na may titulo tayo dyan sa mga pinag-aagawang isla at karagatan sa West Philippine Sea. Ngayon, ano naging reaksyon ni PBBM? Aba, unang-una, pinagpipilitan niya, secret agreement daw ito. Secret agreement, ito nga ay linathala at rineport ni Secretary Delfin Lorenzana ng DND noon mismo sa Kamara. At ito nga po ay yung hearing para sa budget ng Department of National Defense. Ayan, papakita ko sa inyo uli yung mga newspaper reports. Nabalita po yan ng GMA News, nabalita po yan ng Reuters, at nabalita po yan ng South China Morning Post. So, ang linalaman nung report ni Secretary Delfin Lorenzana sa Kongreso mismo, kaya nga po hindi sa sekreto, ay meron nga talagang status quo agreement para magkaroon ng kapayapaan sa panig ng Pilipinas at ng China, walang galawan, walang dagdagan. Okay? Now, wala po akong sinabi na pumayag ang Pilipinas na pagkain at tubig lang ang dadaling sa ayungin. Pero may ganun po talagang kasunduan. Hindi po si Presidente Duterte ang pumasok. Ito po ang katibayan. Ito po naman, Inquirer ang nag-report dito. China raises concern over Philippines' reported development plans on Ayungin Shoal. Ito po ay, hindi ko makita, pakilakihan ng petsa. Ang petsa ay 2013. At babasahin ko ha. China raised its concern over the Philippines' reported plans of establishing structures on Ayungin Shoal in the disputed West Philippine Sea. Defense Secretary Voltaire Gazmin and China Ambassador to Manila, Ma Keqiang, discussed issues on Ayungin, among others,
on the sidelines of the commemoration of the International Day of United Nations Peacekeepers on Wednesday at Camp Aguinaldo. At ano yung mga pinagkasunduan ni Secretary Gazmin, panahon po yan ni Presidente Aquino at ng Chinese Ambassador. Yun nga, na pagkain at tubig lamang ang ipapadala sa Sierra Madre. So kung meron pong nakipagkasunduan na pagkain at tubig lang ang dadalhin, hindi po si Presidente Duterte, kung hindi si Presidente Aquino. At ito pong patunay. Baka sasabihin na naman nila, wala. Bakit kaya itong si PBBM, nagpipilit na secret? Nasa periodiko yan. Well, kasi nga po, ang duda ko, pinupoliticize niya yung issue. Gagamitin niya itong issue ito para sabihin taksil si Duterte para magalit ang sambayan ng Pilipino. Pero ikaw naman, PBBM, sa panahon ba naman ng internet, lahat yan, tanong mo lang kay Google, nandyan yan. Kung sekreto yan, bakit may write-up sa Google? At ngayon, makikita rin natin na ang nakipagkasundo pala na wag mag-deliver ng tubig at pagkain lamang ang i-deliver ay panahon pa ni Presidente Aquino. Now, masasabi ko ba na pumayag si Presidente Duterte na tubig at pagkain lang? Hindi, kasi sinasabi ko lang naman talaga yung sabi niya, siguraduhin yung walang sundalo kong mamamatay dyan. Yun nga po ang pagkakaiba talaga ni Presidente Duterte at ni PBBM, kulang sa diskarte itong si PBBM. Or talagang sinasadya niya na uminit talaga ang hidwaan sa panig ng China at ng Pilipinas nang magkaroon ng dahilan ngang maghimasok ang Amerikano. So ulitin ko po PBBM, alam ko hindi ka natapos ng college, pero siguro naman marunong ka magbasa. Basahin mo na lang yung mga periodiko kung saan na-report po yung pagpasok sa kasunduan na status quo. Kaya nyo naman pong bumasa, I'm sure. Miski wala kang college degree, kaya nyo basahin yan. At makikita nyo po na sinabi pa yan ni Delfin Lorenzano sa Kamara mismo, sa budget hearing. At basahin nyo na rin yung Inquirer article na si Secretary Gazmin sa panahon ni Presidente Aquino ang nakipagkasundo na tubig at pagkain lang ang iahatid. Hindi po si Presidente Duterte. O baka na naman sabihin nyo hindi nyo alam kung ano yung naging kasunduan. Nakakapagtaka nga sabi niya, I'm horrified. Horrified na hindi niya alam kung ano yung agreement na yun. Bakit ka horrified? Hindi mo alam. Tapos ngayon, sinabi na nga ni Presidente Duterte, hindi po yan sekreto, hindi ko style magtagos taong bayan. At talaga naman po ang pinangalandakan niya yan sa buong Pilipinas. Dahilan nga kung bakit nagkaroon ng kapayapaan sa panig ng Pilipinas at ng China. Pero nagpupimilit siya, secret agreement. Anong secret agreement? Nilathala yan. Ewan ko lang po, baka naman pati pagbasa may problema kayo. No? Pero basahin nyo lang po yung mga periodiko. Okay? Ngayon, sino kaya na may secret agreement? Ay ako ang duda ko, si PBBM ang may secret agreement. Kasi tignan ninyo bago siya pumunta ng Amerika ng unang beses, talagang naninindigan siya. China is our most important partner. Pagpapatuloy ko ang independent foreign policy. At ang unang niyang pinuntahan talaga ay si Xi Jinping sa China. Ano nangyari pagkatapos? Pagkatapos pumunta ng New York at pagkatapos nakipag-usap sa State Department, nabaliktad na. Siya ay totally tinatawag na niyang bully ang China. Siya ay pro-America na. Bakit? Alam naman natin, unang-una, meron siyang civil contempt. 300 million ang pinagbabayad sa kanya ng korte. Kasi ayaw niya sabihin kung nasan yung mga nakaw na yaman niya sa Amerika para pambayad dun sa mga human rights victims. At it's a matter of fact, meron na nga po na contempt na may isang aide, si First Lady, na nagbebenta ng painting na talagang finiris ang mga ari-arian ng mga Marcos sa Amerika. Kasama na po dyan, buildings. Yung isa ata, yung Trump building, yung isa, may isa pang building sa Fifth Avenue. Abay, building ang pag-aari nila, hindi lang mga condominium, Sos Mariosep, hindi ko maintindihan kung paano naman nila nabili ang mga yan. Pero yan yung mga panahon kasi na marami rin binili si First Lady para sa gobyerno. Kasama na yung Fifth Avenue na Philippine Center at saka yung bahay ng ambassador dyan sa 61st Avenue na social na address din yan. So, marami po talaga mga tanging yaman dyan. At kung merong secret agreement, siguro yan pong dahilan kung bakit bumalentong ang PBBM sa issue ng China at ang Amerika. Dahil sa usaping tagong nakaw na yaman sa Amerika. Tama ba ako mali? Unreasonable ba ako? Hindi. Hindi naman ako nagbobola na may naroon siyang tagong nakaw na yaman na hanggang ngayon nga naka-contempt order siya dahil ayaw niyang sabihin sa hukuman kung nasaan yung mga pag-aari na yan. That's a matter of record po. So, meron po akong dokumento na
pwedeng ipakita sa inyo dahil lahat naman po ng dokumento sa Amerika na mahukuman ay nakikita sa internet. So mga kaibigan, PBBM, wala pong secret agreement si Duterte tungkol sa West Philippine Sea, isinapubliko po yan. Pero ikaw, PBBM, ano ang naging secret agreement mo na naging dahilan na bumalentong ka sa Amerika? Ito ba ay tungkol sa inyong mga tagong nakaw na yaman sa Amerika? Yeah!